Si Miyoko Sumida ay kilala bilang pangunahing sospek sa tinaguriang Amagasaki serial murder incident sa Japan, kung saan siya at ilang miyembro ng kanyang pamilya ay sangkot sa seryeng pagpaslang, torture at pagtatago ng mga bangkay mula dekada 1980 hanggang 2011. Siya ay naaresto noong Nobyembre 2011, ngunit nagpakamatay sa kulungan noong Disyembre 2012 bago pa man siya mahatulan. Pangalan: Miyoko Sumida. Ipinanganak noong October 12, 1948. Edad sa pag-aresto: 64 taong gulang. Lugar ng krimen: Amagasaki City, Hyogo Prefecture at iba pang prefectures sa Japan. Pagkasawi: Disyembre 13, 2012, nagpakamatay sa kulungan si Kobe. Amagasaki serial murder incident. Simula ng mga krimen bandang 1987 kasabay ng pagkawala ni Yoshiko Hashimoto. Bilang ng mga biktima hindi tiyak, ngunit tinatayang 8 hanggang 11 katao ang napatay. Paraan: torture, confinement, starvation at pagtatago ng mga bangkay sa concrete filled drums o ilalim ng sahig ng bahay. Motibo: pinaniniwala ang financial gain mula sa insurance claim at kontrol sa mga tao sa paligid niya. Ang Piranha Family. Tinawag ng media ang grupo ni Sumida bilang Piranha Family dahil sa brutal na paraan ng kanilang pamumuhay at pagtrato sa mga biktima. Kasama sa mga naaresto ang kanyang mga anak, manugang at common law husband. Marami sa kanilang nahatulan ng 15 to 23 taon na pagkakakulong depende sa antas ng kanilang partisipasyon. Mga kilalang biktima: Kazuko A, 66 taong gulang, natagpuan sa isang drum na puno ng semento sa Amagasaki noong 2011. Jiro Hashimoto, 53 taong gulang, natagpuan sa dagat sa Okoyama Prefecture. Mariko Nakishima, 29 taong gulang, kapatid ng manugang ni Sumida, natagpuan sa ilalim ng bahay ng kamag-anak. Nori Minayoshi, 88 taong gulang, natagpuan sa isang farm shed. Legacy ng kaso. Ang kaso ay isa sa mga pinakakomplikado at kontrobersyal na murder case sa Japan dahil sa lawak ng mga relasyon ng sospek at biktima. Ang pagpapakamatay ni Sumida ay nagdulot ng malaking hamon sa mga investigador dahil hindi na siya nakiharap sa korte upang magbigay ng buong detalye. Hanggang ngayon, nananatiling simbolo ang insidente ng kontrol, pang-aabuso at psikolohikal na manipulasyon sa loob ng pamilya.